Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang posible pang mangyari para sa mga fire signs sa natitirang buwan ng taong 2024. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo guys kasi mahirap makita eh. Pinapakita ng tasa na kailangan mong mas maging creative sa mga bagay na ginagawa mo, lalo na sa career o kaya sa negosyo. Marami ka kasing kakompetensya or karibal na kailangan isa ka rin sa makilala. Kaya kailangan ng pagpupursige. At saka kahit gaano ka man ka-busy, gusto mo pa rin na mabigyan ng atensyon ang relasyon or ang love. At saka pinapakita rin na yung tagumpay na gusto mong makamit sa buhay ay abot kamay mo lang. Kasi nare-resolbahan mo yung problema o kaya nalulusutan mo dahil sa pagiging positibo, kasipagan at tiwala sa sarili. May warning din dito sa tasa na ito na merong person na hihila sa'yo pababa para masira yung reputasyon mo. Kaya mag-ingat. May posibilidad din na masira yung reputasyon mo dahil sa sarili mong emosyon. Hanggat maaari, i-control mo ito at ipakita yung pagiging professional sa career o negosyo. Susubukan yung pasensya mo dito kasi may mga tao talaga na ikaw yung sisisihin. Kaya maging wise sa mga sasabihin at desisyon. At saka mas bigyan mo ng importansya yung sarili kesa sa iba. Para makaiwas ka sa problems. Sa future, maraming masayang mangyayari sa buhay mo. May mga bagong simula na magaganap at saka kung ano yung minamanifest mo, yun yung magkakatotoo. Meron kang masamang person na may encounter, pero makakasurvive ka sa behavior ng person na ito kung ano yung ugali niya. At saka, paulit-ulit yung tasa reading na i-control mo yung emosyon mo kasi emosyon mo yan eh, makakaya mong makontrol. Pero yung hindi magandang behavior ng iba, hindi mo makokontrol yun. At saka, pinapayuhan ka ng spirit guide mo na mag-incense ka o kaya mag-salt bath para mawala yung negativity sa katawan mo or kumapit sa iyo. Malaking tulong din yung holy water na mabasbasan ka. At saka kalimutan na rin yung sitwasyon na may hirapan kang makontrol. Merong person na hinahabol dahil sa malaki yung atraso. Pero ano man yung mga nangyari sa buhay mo, makukuha mo pa rin kung ano yung swerte na nakalaan para sa iyo. Ipagpatuloy yung hard work at saka pagpaplano kasi ito yung nagbigay ng tagumpay sa iyo, yung pag-focus sa career or sa sarili. At saka kung ano man yung mga pinaghirapan mo ay aanihin mo. Inuulit-ulit na kahit ano man yung mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo ay malalagpasan mo. Ilang beses na kasi pinakita yung pagtatalo sa mga kaibigan o kaya kasamahan sa trabaho. Pero maharap mo to ng maayos at saka payapa kasi
may abilidad ka na kaya mong pakalmahin kahit anumang sitwasyon. Ikaw mismo yung gumawa ng sarili mong tagumpay at saka gamitin mo kung ano yung natural mo na kakayahan. Alamin naman natin sa mystical cards kung ano pa yung maya advice. Kung nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili, isipin mo yung mga mahirap na sitwasyon na napagdaanan mo, na nalagpasan mo. Kahit na may pain na maramdaman, meron namang happy ending. Ito naman yung card na may mga changes na mangyayari sa buhay mo na magkakaroon ka ng clarity. Magtiwala sa tamang timing ng buhay mo at saka bigyan ng pagpapahalaga ang sarili. Kumbaga, hindi mo kailangang paniwalaan yung mga negatibong sinasabi ng iba, lalo na kung hindi naman ito totoo. Alamin naman natin kung ano ang feelings mo, ang feelings ng person mo, or ang situation nyo. Ibig sabihin nito, merong person na mapanlin lang. Kumbaga, pinapaasa ka. Yung akala mo totoo pero hindi pala. Yung mga pinapakita niya sa iyo. May posibilidad na nalaman mo na ito or malalaman mo pa lang kung ano yung sekreto ng person mo. Ibig sabihin nito, merong hindi natapos na sitwasyon sa nakaraan. At ito yung panahon na kailangan mangyari yung karma sa buhay mo or buhay ng person mo. Ibig sabihin, ikaw yung karma ng person mo. Babae yung karma, yung magbibigay ng lesson doon sa person na maraming naging atraso or pagkukulang. Itong person na ito, or maybe ikaw ito, na nakahanap ng katapat yung person mo sa katauhan mo, secure ka at saka confident sa sarili. Ang ilan sa inyo, idinadaan mo sa tamang proseso kung meron man kayong dapat pagkasunduan. Pwedeng meron na kayong anak ng person mo, kailangan mo ng child support, o kaya inaasikaso yung paghihiwalay. At syempre, curious ka sa kung bakit hindi nakakatupad sa usapan yung person mo. Meron kasing person na maraming social media account or para makapag-spy sa taong pinaghihinalaan or maka-update. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Swords in reverse, Page of Pentacles, at 8 of Pentacles. Kapag ka in love ka or gusto mo yung isang bagay, hindi mo makita kung ano yung negatibo nito. Pero ang totoo, kung gusto mo talaga maging professional or successful, kailangan pag-husayan mo at maging focus ka. Magsimula ka sa maliit na bagay bago magkaroon ng tagumpay. Nakadalawang cards ka na kasi sa hindi kailangang pagmamadali.
At nakadalawang cards na para sa hard work. Sa career o negosyo, kung pakiramdam mo merong magandang pagkakataon, i-grab mo yung opportunity. Kasi kapag nag-set ka naman ng goal sa career o negosyo na paninindigan mo naman, huwag ka lang magmamadali na meron agad magandang resulta. At saka aralin mo din yung negosyo mo or career kahit na matagumpay ka man or nagsisimula ka pa lang. Nagpaplano ka mang magpalit ng career mo or hindi, ma-achieve mo yung goals mo kasi nakadalawang cards ka na para sa tagumpay. At kung nag-aaral ka man, merong offer na scholarship. Kung meron kang in-applyan, ma-achieve mo yung qualification. Para sa ilang single, may attractive na potential person na magpapakita ng interes sa iyo. Magugustuhan mo siya pero hindi magtatagal yung relasyon nyo. At hindi mo kailangan mag-alala kasi marami pang oportunidad sa love na darating para sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagbago yung trato ng person mo sa iyo. Kung napapansin na mismo ng person mo na may kakulangan sa relasyon nyo, hindi dapat ang isukli niya sa iyo ay yung hindi magandang trato. Dahil swerte yung person mo sa iyo, committed ka at saka loyal sa kanya kahit may mga weakness siya. Ten of Cups, Six of Wands in reverse, at Seven of Wands. Pinapakita sa cards na ito na may mga pagkakataon na nagagalit ka sa situation pero marunong kang magpatawad. Ikaw mismo yung gumagawa ng positibo at saka swerte sa buhay mo. Nakadalawang cards na merong person na hindi tapat sa iyo or hindi niya tinutupad yung mga sinabi niya. Ano man ang marinig mong chismis o kaya sinasabi sa iyo ng kapwa mo, marunong kang magprotekta sa bawat panig. Lalo na kung family mo ang involved. Pinoprotektahan mo yung sarili mo sa mga taong mapanlinlang or mapanghusga. Swerte ka sa diskarte sa career, sa negosyo, at saka sa financial. At ang advice ng cards ay magkaroon ka ng long-term plan patungkol sa financial kasi kakailanganin mo ito in the future. At kung nagkaroon ka ng problema sa financial, mababalanse mo yang muli. Kung nakikitaan mo na ng aberya, yung patungkol sa investment o kaya sa financial, umaksyon ka kaagad para hindi maraming mawala sa iyo. At sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na ipinaglalaban mo yung relasyon nyo ng person mo. At kahit na merong panlilinlang o kaya merong mga bad habit yung person mo, tinitiis mo ito. Kasi ang ilan sa inyo, mas iniisip mo yung kapakanan ng pamilya. Nakatatlong cards na rin na merong third party sa relasyon at pinoprotektahan mo yung relationship niyo ng person mo. At para sa ilang single, magkakaroon ka ng long-term na relasyon pero mahihirapan ka na makuha yung atensyon ng person mo. Na kahit maging kayo na, marami kang karibal. Two of Pentacles, Three of Cups, at Six of Cups. Hindi masasayang yung effort mo at kung ano yung hustisya na gusto mong makamit ay makakamit mo. Pareho kayo ng person mo na matututong magbalanse sa situation.
Marami pang paparating na celebration na isi-celebrate nyo ng person mo or ng family at kaibigan. Sa kalusugan, kahit masama yung pakiramdam mo, nagpapatuloy ka pa rin. Hindi ka kasi makapag-leave at saka gusto mong kumita. Kasi yung kondisyon mo pabago-bago. Minsan okay ka, minsan hindi. May posibilidad na dahil sa panahon. Ang ilan sa kalusugan, hirap ka sa pagbubuntis. May recovery at saka makakasurvive ka sa health problems mo. Para sa ilang single, anuman ang gender mo, busy ka sa trabaho mo, ito yung prioridad mo. Pero marami pa rin magkaka-interes or magkakagusto sa iyo. At nakadalawang cards ka na may posibilidad na magbalik yung dati mong nakarelasyon. Kasi mas naaalagaan mo yung sarili mo at saka malakas yung dating mo sa kanya. Para naman sa ilan na nasa relationship, ikaw at ang person mo, meron kayong paplanuhin para sa anak nyo or mga anak. Pwedeng birthday celebration, party, o kaya magpapakasal na yung anak nyo. Or meron na siyang ipapakilala sa inyo. Future pa yung tinutukoy ng mga cards. At kapag dumating yung panahon na ito, pareho niyong maaalala ng person mo nung kabataan niyo. Ang ilan naman na nasa relationship, kaya nagkakaroon kayo ng problema ng person mo kasi yung dating nakarelasyon ng person mo ang nanggugulo sa inyo. Ito pa yung situation, feelings mo or feelings ng person mo. Maigi na yung nagtatalo kayo ng person mo kesa sa mawalan na siya ng gana na kausapin ka. Yung relasyon nyo na love and hate, kakaiba sa ibang magkarelasyon. Kasi kahit magulo yung relationship nyo, ang ilan sa inyo namimiss nyo pa rin yung isa't isa. Kaya nga kahit magulo yung relasyon nyo, patuloy pa rin kayo sa relationship. May person na gusto nang magkaroon ng yung ending ang relationship. Kasi tingin niya, mas lalo niya nasasaktan yung person niya kapag meron siyang mga nagagawang pagkakamali. Yung person mo na lalaki, talagang hinahanap niya yung sarili niya kung ano ba talaga yung totoong feelings niya, ano ba talaga yung mga gusto or plano niya sa buhay. At alam ng person mo na siya yung may problem sa relationship niyo or situation. Hindi niya kailangan mag-isip ng negative kasi meron namang chances. Maging totoo siya sa feelings niya at saka manindigan sa mga bawat salitang sinasabi. Para ang buhay niyo ay magpapatuloy na masaya at saka yung tuwid yung landas na tinatahak. Mahal ka nung person mo kahit marami siyang nagawang pagkakamali sa iyo. Sa'yo pa rin bumabalik. Kasi nabanggit ko na sa mga naunang cards na past person mo man ito or person mo, ikaw yung karma niya. Minsan guys, ang hirap talaga maunawaan nung ibang tao. Lalo na kung ikaw sa sarili mo matatag ka. Hindi kasi tayo pare-parehong malakas. Mahirap maunawaan at saka maintindihan kung bakit ito yung ibinibigay sa'yo na challenge ni God. Ito yung final card, the High Priestess. Yung patience mo ay nasubukan at saka hindi naman kasi talaga sa lahat ng oras ay mauunawaan mo yung sitwasyon or
yung kapwa mo or person. At saka, syempre, nasasaktan ka kaya didistansya ka sa kapwa or sa person mo. At dun siya maku-curious sa iyo kasi hindi ka naman ganyan sa kanya. Ikaw yung maunawain, bukod tanging nakikinig sa kanya, kaya yung person ay babalik sa iyo. Na-challenge yung person nung hayaan mo siya or magbago ka ng pakikitungo sa kanya. Ipapaubaya mo kay God or sa universe yung buhay mo. Mas magfo-focus ka sa importanteng bagay at ito yung simula ng tagumpay at pagkamit ng mga pangarap mo. Aquarius, Taurus, Aries, Libra, Gemini at Virgo. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Posibleng hanggang dito sa charms, mag-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. F, E, M, V, K, O, Z, G, D, Q.